umangat si Jinwoo sa system sa unang pagkakataon. Binigyan siya nito ng ibang dahilan upang patalsikin ang psychopath. Hindi nagpatinag si Jinwoo sa mga panlalait ng psychopath. Alam niya na siya ang pinakamahusay na kontra sa psychopath bilang isang A-class na may espesyalisasyon sa mga dagger at agility, isang close-range damage dealer, at isang assassin. Gayunpaman, natutunan niya na ang maraming salita sa gitna ng labanan ay walang kabuluhan. Nagpasya si Jinwoo na oras na upang tapusin ito. Inactivate niya ang kanyang abilidad sa pag-sprint, hindi mapigilan ng psychopath ang umasa sa depensa. Natanto ng psychopath na gumamit si Jinwoo ng skill, at siya ay nagulat ng matamaan ang kanyang mukha at nag-activate ng paralysis at epekto ng bleeding. Ang dagger ni Jinwoo ay may natatanging kakayahan, ngunit swerte para sa psychopath na isang uri ng assassin dahil mataas ang kanyang panlaban sa lason. Pagkatapos nito, nawala ang psychopath, iniwan si Jinwoo na naguguluhan. Sa kanyang instinct, binangga niya ang paparating na atake, at napahanga ang psychopath. Inilantad niya ang kanyang abilidad na camouflage, na kanyang tinatago dahil wala pang nakaligtas pagkatapos na makakita nito. Tinagtad ng psychopath ang mga litid ni Jinwoo, at malayo siya kay Juhi upang magamit ang spell ng pagpapagaling. Kailangan ni Mr. Song na bumili ng sapat na oras para sa paggaling ni Juhi kay Jinwoo. Walang nakakaalam na may kakayahan si Jinwoo na magpagaling sa kanyang sarili. Pinagbaliwala ni Jinwoo ang mga walang kabuluhan na salita ng kanyang kaaway. Masyado kang madaldal. Stasis recovery, nagulat ang lahat sa pangyayaring ito. Agad na napagaling si Jinwoo. Itinuturing siyang sariwa at handang makipaglaban. Hindi maunawaan ng psychopath ang nangyayari. Wala namang mga uri ng assassin na may kakayahang magpagaling. Natanto ni Jinwoo na may limitasyon ang pagtitiwala sa kanyang araw-araw na gantimpala sa misyon. Kailangan niyang mag-isip ng ibang solusyon. Ito ba ay isang panlilinlang? Ginagaya ba niya? Ilang beses niya magagamit ang salamangkang yon? Nalilito ang psychopath sa kanyang pag-iisip. Ngayon ay natanto niya na nasa delikadong sitwasyon siya. Isa pang emosyon ni Jinwoo ang nawala. Ang galit mismo ay walang kabuluhan sa katulad mo, sabi ni Jinwoo. Sinakmal ni Jinwoo ang di nakikitang psychopath. Natanto niya na si Jinwoo ay nakapatay na. At ang ngiti ay kumalat sa kanyang mukha. Tayo ay pareho, ikaw at ako. Sapagkat si Jinwoo ay determinadong baguhin ang kanyang kapalaran, madalas niyang kailangang gumawa ng mga pasya ng padalos-dalos. Ngunit ang ilan sa mga pasyang iyon ay hindi niya kagustuhan, dahil ito sa system. Kaya hindi siya lubusang katulad ng psychopath na ito. Walang kasiyahan ang nararamdaman ni Jinwoo mula sa pagpatay sa ibang tao. Ang pagiging double awakened ay nagpapaalala sa iyo na hindi isinasaalang-alang ng mga patakaran ng lipunan sa iyo. Lumikha ng mga bagong pribadong patakaran para sa mga hunters na walang pangangailangan na sundin ang batas ng tao. Binigkas ng psychopath ng malakas ang mga salita ng malalakas. Ang malalakas lang ang nagiging batas. Handa ang psychopath na ibunyag ang buong kapangyarihan niya. Atake siya ng todo kay Jinwoo, na nagdulot ng mga kislap sa bawat atake. Natanto niya kung paano si Jinwoo ay nakakakita sa kanyang camouflage isang sandali bago niya ito mahuli sa isang malakas na saksak. Ang kanyang sobrang intensyon sa pagpatay ang nagpapakita sa kanya. Kaya't kailangan niyang baguhin ang daloy ng kanyang atake. Binigyan si Jinwoo ng isang bagong skill ng system, Killing Intent. Huminto ang psychopath sa kanyang lakad. Nadama niya na tila siya ay nakatapak sa napakalambot na lupa. Ano? Ano ito? Ito na lamang ang kanyang nakikita, isang kadiliman, anino ng malas na intensyon. Pamatak ang espada ni Jinwoo sa kanyang dibdib. Inulit ni Jinwoo ang sikat na quote ni Nietzsche. Ang lumalaban sa mga halimaw ay dapat ingatan na siya mismo ay hindi maging halimaw. At kung tumitig ka sa malalim na hukay, ang hukay din ay tumitingin sa iyo. Bilang isang hunter na saksi sa napakaraming mga pagkamatay at naging sanhiri ng mga ito, nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kanyang pagkatao sa harap ng matinding panganib. Ngunit sa mundo ng mga hunter, ang pakikipaglaban sa mga halimaw ay hindi lamang ang hamon. Sa mga pagkakataon, nagkakaroon sila ng labanan sa pagitan ng mga sarili nila. Kinilala ni Jinwoo na ang mga hunter ay mga perpektong makina ng pagpatay, hindi katulad ng karaniwang tao.
Alam niya na ang sobrang pagkukwento ay hindi kapaki-pakinabang, ngunit ang pagtatago ng masyadong maraming sikreto ay hindi rin maganda. Habang gumagana ang mga epekto ng paralysis at bleed, ibinunyag ni Jinwoo ang kahilingan ng naghihingalo na siya ay isang hunter na lumalakas sa bawat pakikipaglaban. Binalaan siya ng kanyang kalaban na ang kanyang mga anino ay konektado sa kadiliman, at magiging malakas siya tulad ng kanyang mga anino, kahaliman sa dilim. Naramdaman ni Jinwoo na tuwing lumalakas siya, may bahagi ng kanyang sarili ang nawawala. Gayunpaman, muling iniligtas niya ang buhay ni Juhee at pinasalamatan siya ni Juhee at ni Ginoong Song. Nagmungkahi si Juhee na ihayag sa guild, ngunit inirerekomenda ni Ginoong Song na isara muna ang dungeon upang hindi magulo ang mga bagay para kay Jinwoo. Nais niya na bigyan ng tamang liding ang lahat, ngunit ang pagsasara ng dungeon ang pinakamabuti. Habang sila ay umaalis, natanggap ni Jinwoo ang rune skill na Stealth matapos niyang sirain ang rune. Alam niyang maaaring makuha ang skill ng kanyang kalaban matapos niya itong patayin. Samantala, habang pumunta na sina Ginoong Song at si Juhee upang ihayag sa guild, lumapit si Jinwoo sa isa sa mga bilanggo na nakahiga sa isang kaluban ng dugo. Tumindig ka, alam kong buhay ka pa. Hinawakan ni Jinwoo siya sa likod ng kanyang jacket, hinayla siya papunta sa dungeon boss. Marahil ay magagamot ka niya kung lumabas tayo. Sa ganitong kalagayan, malamang mamatay ka dahil sa pagkalagas ng dugo. Iniisip ng bilanggo na naligtas na siya, ngunit biglang na-realize na ibang direksyon siya dinadala siya ni Jinwoo. Naaalala mo ba ang mga mukha ng iyong mga biktima? Basura ka, higit pa sa isang siraulo. Walang paraan na dadalhin kita sa labas, tulad mo na halimaw. Nagulat ang bilanggo nang lumingon siya, habang hinahawakan siya ng mga goblin sa bibig. Maririnig ang isang tahimik na hibik na bumabalot sa buong dungeon. Hindi masyadong mahirap para kay Jinwoo ang pagtatapos sa mga goblin. Matapos iulat ni Ginoong Song at ni Juhee ang kalagayan sa empleyado ng guild sa labas ng dungeon, kaagad siyang nag-contact sa kanyang mga pinuno. Hindi nagtagal at dumating ang isang elite sa lugar. Nagtanong si Ginoong Song kung gaano katagal mula nang malinis ang dungeon at sinabihan siya na mayroon silang natitirang 20 minuto na hindi sapat na oras upang mabawi ang katawan ng biktima. Sa gayon, iniutos ng elite na tawagin ang lahat ng mga tao. Nang tanungin kung ang mga natirang buhay ang tumapos sa dungeon, ang sagot ay oo. Kinilala ni Jinwoo ang elite na siya pala ay si Woo Jinchul, ang pinuno ng Monitoring Division. Naalala ni Jinwoo na isa siya sa mga taong sumailalim sa kanya sa ospital. Kinilala ni Woo Jinchul na isa sa kanilang mga empleyado ang nagdulot sa kanya ng malaking pinsala at pangako niyang maghingi ng opisyal na paumanhin kapag natapos na ang kaso. Naramdaman ni Jinwoo ang lakas na umaagos kay Woo Jinchul at na-realize niyang dapat ito ay hindi bababa sa antas A. Pumayag siya na tumulong sa investigasyon. Nagtanong naman si Woo Jinchul kay Jinwoo kung sino ang pumatay kay B-Rank Kang Tae-sik. Na-realize ni Jinwoo na kailangan niyang kanselahin ang kontrata na ginawa niya kay Jinwoo, dahil hindi na maaaring itago na siya ay isang reawakened. Sumagot si Ginoong Song at ipinahayag na siya ang pumatay dito. Nang tanungin tungkol sa kanyang antas, sinabi ni Ginoong Song na C-rank siya. Naging mapagduda si Jinchul kung paano nagawa ng isang C-rank na mapatamba ang isang B-rank combat assassin tulad ni Kang Tae-sik, pero tinuro ni Ginoong Song si Juhee, ang B-rank na healer, bilang nagtanggol sa kanya. Nagtaka si Jinwoo kung bakit pinagtatanggol siya ni Ginoong Song at saka pinaabot sa kanya ang tanong niya. Sinabi ni Ginoong Song na inakala niya na may sapat na dahilan si Jinwoo para itago ang kanyang kakayahan at hindi niya mababayaran ang utang niya dito, ngunit ito na lamang ang kanyang magagawa sa ngayon. Binalaan ni Woo Jinchul si Jinwoo ng isang malapit na banta na darating sa kanya. Ipinabatid niya na sila lamang ni isang D-rank ang nakaligtas sa pagsalakay sa dungeon kung saan namatay si Hwang Dong-suk at ang kanyang personal na puwersa sa pag-atake. Ang S-rank na kapatid ni Hwang Dong-suk na si Hwang Dong-su, marahil ay naghihiganti sa pangyayari. Ipinayo kay Jinwoo na mag-ingat sa kanya dahil natatakot rin sa kanya mismo ang mga halimaw. Bilang isang opsyon, inirerekomenda na lumisan siya kasama ang kanyang mga minamahal. Nag-iisip si Jinwoo kung gaano kalakas siya at gaano kalakas ang kailangan niyang maging upang protektahan ang kanyang pamilya at sarili. 3 oras matapos ang investigasyon sa pangyayari sa dungeon,
Iniharap ng CEO ng negosyanteng may-ari ng ginto ang kanyang sarili, ipinapaliwanag ang kanyang mga nagawa. Sa wakas, nasa matagal na inaasam na date na si Jinwoo at si Juhee. At habang nagbabalik tanaw sila sa kanilang nakaraan, hindi maiwasang isipin ni Juhee ang pagkakaiba sa kanilang mga individual na paglalakbay. Habang pinaniniwalaan ni Jinwoo na ang bawat isa ay umuunlad sa kanyang sariling takbo, tinanggap na ni Juhee na hindi siya angkop na maging isang hunter, dahil madaling manghawakan siya ng takot. Kahit na sinikap niyang malampasan ang kanyang mga takot, kinailangan niyang sumama sa mga mababang antas na grupo, isang bagay na nakakainis para sa kanya dahil madalas niyang kailangang harapin ang mga sugat ni Jinwoo. Sa sandaling yon, hindi maiwasang humanga ni Juhee sa pagiging matatag at matyaga ni Jinwoo. Laging puno ng buhay ang iyong mga mata. Hindi ko yata kailanman magagawang magkaroon ng ganoong mga mata, aniya si Juhee. Sinabi ni Juhee, narito, dinala ko ito, umaasa na darating ang araw na ito. Na-realize ni Jinwoo na si Juhee ay magre-retiro. Sinabi niya sa kanya na babalik siya sa kanyang probinsya, sa Busan, at kung sakaling naruroon siya, bibilhan niya siya ng sariwang sashimi. Ngumiti si Jinwoo, kapag naruroon ako, hihilingin kong lumabas tayo ulit. Naghiwalay ang kanilang mga landas doon, ngunit umaasa na isang araw sila'y magkikita muli. Nasa isip rin ni Jinwoo ang pagiging matatag at malakas ng mabilis, sapagkat yun ang tanging paraan para siya'y mabuhay. Kinabukasan, ipinakilala siya ni Jinwoo sa kanilang mga bagong kasamahan, na lahat ay may lisensya bilang mga hunter. Ngunit hindi nakasama sa mga raid dahil sa iba't ibang mga dahilan. Nagulat si Jinwoo nang makakita ng isang batang babae na naka-hoodie, na nagpapahayag na siya ay isang ganap na hunter, bagamat nasa grade school pa lamang. Nang tanungin niya tungkol sa kanyang karanasan sa raid, nagkaroon ng takot sa mukha nito. Ngunit pinatibay ni Jinwoo sa kanya na silang dalawa lamang ni Jinwoo ang papasok sa dungeon. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng iba pang mga kasapi ng koponan, napakaganda ng alok para palampasin, na kung saan ang bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng 3 milyong won bawat raid sa pagdalo lamang. Lahat sila ay pumirma sa isang simpleng kontrata na nagtatakda na babayaran nila ng 10 beses na halaga kung sakaling magsalita sila tungkol sa nangyari sa dungeon. Hindi maiwasang mapansin ni Jinwoo ang bagong set ng Italian armor ni Jinwoo, at sinuntok niya ito sa dibdib, na nagpadala sa kanya sa malayo. Sinabihan niya ito na tanggalin ito, ngunit pinananatiling isuot ni Jinwoo ang helmet bilang pag-iingat. Habang pumasok sila sa C-rank na dungeon, si Jinwoo ay nagnanais na agad sumugod sa susunod na dungeon, na nasa 1 oras lamang ang pagitan. Sa opisina ng White Tiger Guild, ipinaliwanag ng isang kasapi na may bumili ng lahat ng mga low-level na dungeon, kahit na sinubukan nilang bilhin ito sa halagang 1,000 won. Itinaas niya ang presyo sa 100 milyong won, at sumagot sila ng 200 milyong won. Lumitaw na ang nagbili ay walang iba kundi si Eugene Ho, ang pangalawang anak ng CEO ng Eugene Construction. Sa mas malalim na pag-aaral, natuklasan nila na binibili ni Jinwoo ang mga gate gamit ang suporta ng kumpanya, na tila labis na nakakapagtaka. Nakuha ng chief ang bawat pangyayari at napagtantuhan na may oportunidad sa kanilang harapan. Alam nilang may nag-reawaken mula sa double-layer dungeons na nangyari ilang buwan na ang nakakaraan, at dahil na rin tumugon ng White Tiger Guild sa pangyayaring yon, alam nila tungkol kay E-rank Hunter Song Jinwoo. Kailangan nilang malaman pa ang higit pa tungkol sa kanila. Lahat, itigil ang ginagawa ninyo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay D-rank Hunter Eugene Ho at E-rank Hunter Song Jinwoo. Ito ang inyong pinakamahalagang prioridad, deklara ng chief. Ang chief ng White Tiger Guild ay seryosong nag-aaral sa impormasyon na nakuha ng kanyang mga tauhan tungkol kay Song Jinwoo at Eugene Ho. Ayon sa impormasyon, nagbabalak ang korporasyon ng ama ni Jinwoo na itatag ang isang malaking guild, at na lamang nakasali si Jinwoo bilang pangalawang anak ng CEO. Samantala, mas komplikado ang background ni Jinwoo. Noong una, siya ay kilala bilang pinakamahina na hunter sa mundo, ngunit sa nakaraang ilang buwan, sumailalim siya sa 3 malalaking pangyayari. Ang una ay ang insidenteng Duel Dungeon, kung saan tumugon ang White Tiger Guild, ngunit 6 na mga miyembro lamang ang nakaligtas, kasama si Jinwoo. Ang pangalawang insidente ay nang nagkita sina Jinwoo at Jinwoo, at tanging silang dalawa lamang ang nakaligtas,
habang lahat ng miyembro ng pribadong assault team ni Hwang Dong-suk ay namatay. Sa pinakahuling pangyayari, isang tauhan ng Monitoring Division ang nagrebelde at inupahan ng isang CEO na mataas ang bayad upang pumatay ng mga hunter na bilanggo na kasali sa raid. Natuklasan siya sa panahon ng raid at nagpa siyang itago ang mga ebidensya sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng miyembro ng raid team. 3 miyembro ng orihinal na Dual Dungeon Incident ang nakaligtas sa pinakabagong trahedya na ito, at ang iisang taong kaugnay ng 3 pangyayari ay walang iba kundi si Sung Jin-woo. Naniniwala ang chief na reawaken si Jin-woo at kasalukuyang nire-recruit ng Eugene Construction. Kailangan maunahan ng White Tiger Guild, kaya't nagpa siya ang chief na personal na siyasatin si Jin-woo. Sa isang C-rank na dungeon, naguluhan ng isang grupo ng mga lobo dahil nawala ang kanilang prey. Hindi nila alam na sinubukan ni Jin-woo ang kanyang bagong kakayahan sa camouflage, at biglang dumating ang sunod-sunod na mga atake sa kanila. Napatunayang napakalaking tulong ng kakayahang camouflage, ngunit lubhang magastos ito sa mana. Tumunog ang system ni Jin-woo ng 3 alarm matapos patayin ang grupo ng mga lobo. Nag-level up ang kanyang abilidad na sprint, at nagkaroon siya ng 2 bagong kakayahan, ang Advanced Dagger Arts at Vital Strike. Advanced Dagger Arts para lang sa dagger, maaaring gamitin ang dagger ng mas mabisa. Ang mga atake gamit ang dagger ay makatatanggap ng karagdagang 33% pinsala. Vital Strike para sa dagger lamang matutuhan mong mag-atake ng may kasiguraduhan. Magdudulot ka ng kritikal na pinsala sa mga mahalagang bahagi ng kalaban. Nang dumating ang huling lobo, sinubukan ni Jin-woo ang kanyang bagong kakayahan, ang Vital Strike. Inatake ang lobo at nagdulot ng 3 butas sa kanyang dibdib. Alarm! Nakamit na ng player ang kinakailangang antas upang sumailalim sa isang job change. Tatanggapin. Tatanggihan. Dumating sa gate ni Jin-woo ang chief ng Department of Management ng White Tiger Guild, na sa kanya ay tila isang playground. Ang mga kasapi ng raid ni Jin-woo ay nagpapahinga, nagpipiknik, naglalaro ng baraha, at nagpapalipas ng oras. Nang tanungin sila ng batang nasa grade school na nakahudi tungkol sa kanilang pagkakaroon doon, kinailangan niyang sabihin sa kanila na isa rin siyang hunter. Sa kaunting impormasyong yon, naunawaan ng chief ang nangyayari, at ang kanyang paghanga kay Jin-woo ay tumaas. Siya ay naglilinis ng mga dungeon ng mag-isa. Nang lumabas si Jin-woo mula sa portal, naghanda na ang mga kasapi ng raid na lumipat sa susunod na lugar. Sinabi ni Jin-woo kay Jin-ho na kailangan mag-clear ng schedule para sa kinabukasan. Ito'y naging isang suliranin dahil kailangan ni Jin-ho na kanselahin ang mga inischedule na raid para sa araw na yon. Ngunit sinabihan ni Jin-woo si Jin-ho na hintayin ang pagkansela at tingnan niya kung ano ang kaya niyang gawin. Nang lumabas si Jin-woo sa gate, nilapitan siya ng chief ng departamento ng pamamahala ng White Tiger Guild. Nagdesisyon silang pumunta sa malapit na coffee shop, kung saan diretsahang sinabi ng chief na nais nilang i-recruit ang serbisyo ni Jin-woo sa dobling halaga ng inaalok ng Eugene Construction. Napukaw ang interes ni Jin-woo sa alok at nagtanong tungkol sa halaga ng gusali ng White Tiger Guild. Sinabi ng chief na ang halaga ng gusali ay mga 50 bilyon. Sinabi ni Jin-woo sa chief kung mayroon ba siyang kapangyarihan na mag-abot ng ganoong kalaking halaga ng pera, kaya naguluhan ang chief. Nang ipaalam ni Jin-woo sa kanya ang mga detalye, sinigaw niya ang halagang 30 bilyon. Napagtanto ng chief na nagkamali siya sa paglapit kay Jin-woo. Bago umalis, nais ni Jin-woo malaman kung paano nakakuha ng impormasyon ng White Tiger Guild tungkol sa kanya. Babala niya sa kanila na mag-ingat kapag nakikipaglaro sa kanya, at sa sandaling yon, ginamit niya ang kanyang kakayahan, camouflage. Napagtanto ng chief na mas malakas si Jin-woo kaysa sa inaasahan niya at ipinaliwanag na ang kanilang pananaliksik ang nagdala sa kanila sa kanya sa pamamagitan ng mga pagbili ni Jin-ho sa mga gate. Humingi ng paumanhin si Jin-woo sa pagiging abala, ngunit nag-alok na ibenta sa kanila ang 3 mga dungeon para sa 200 milyon bawat isa bilang tanda ng paggalang. Tinanggap ito ng chief, bagamat wala na silang matitirang kita. Bilang pamamaalam, pinakain ni Jin-woo ang chief ng isang health potion. Napansin ni Jin-woo na halos hindi na makatayo ang chief. Lubhang pagod ito. Sa chief, ito'y isang tanda ng tiwala at nangangahulugang hindi gaanong masama ang naging pagpupulong.
Gayunpaman, kinabukasan, napagtanto ng chief na nascam siya ni Jinwoo dahil marami pang mga dungeon ang available. Nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero, na galing mismo kay Song Jinwoo, na nagpapaalam sa kanya na tila walang nangyari background research tungkol sa kanya. Napagtanto ng chief na si Jinwoo ay isang malakas na kalaban pero natuwa siya na ibinigay ni Jinwoo ang kanyang numero. Sa gayon, pumasok si Jinwoo sa portal ng job change, sabik na malaman kung anong uri ng mga halimaw ang naghihintay sa kanya sa loob. Ang unang kalaban ni Jinwoo ay isang matapang na knight na may suot na armor. Hindi mababasag ang depensa ng knight, at ang mga atake ni Jinwoo ay walang bisa. Gayunpaman, dahil na rin sa nakipaglaban na si Jinwoo sa isang armored na ahas, alam niya kung paano harapin ang ganitong uri ng halimaw. Sa isang mabilis na talon, bumaba si Jinwoo sa likod ng knight at tinanggal ang helmet nito. Napagtanto ni Jinwoo na ang mga mobs na ito ay parang mga puppet kaysa mga halimaw, ngunit kung ang instant dungeon ay puno ng mga ito, magiging isang suliranin ito. Nang pumasok sa instant dungeon, nag-ingay ang isang alarm, nagpapalam kay Jinwoo na limitado ang kanyang mga potion at kakayahan sa shop, at hindi siya magkakaroon ng stasis healing kapag umangat ang kanyang antas. Ibig sabihin nito, ang anumang pinsalang tinanggap niya ay magiging dagdag. Ang job change dungeon ay lumalala ang panganib, at hindi alam ni Jinwoo kung gaano katagal ito tatagal para malampasan. Bukod dito, inilalagay niya ang kanyang araw-araw na misyon sa ibang pagkakataon, na nangangahulugang baka kailanganin niyang bumalik sa mapanirang disyerto na kanyang nauna ng pinuntahan. Bago pa mabahala si Jinwoo tungkol dito, kailangan niyang alisin ang mga knights na umaasa lang sa kanilang depensa. Tinagong niya ang kanyang dagger at sinimulan ng pagbugbog sa grupo na lumapit sa kanya. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niyang maaari niyang patalsikin ang mga ito sa pamamagitan ng pag-target sa mga lugar kung saan ang mga buto. Ang pinakamahusay na bahagi ay ang mataas na mga drop rate ng kanyang mga kalaban na may suot na kagamitan ng armas, at nakakuha si Jinwoo ng isang B-class na breastplate at isang supot ng ginto. Ang mga kagamitan ay hindi nagpapakita sa tunay na mundo, kaya hindi magmumukhang katawa-tawa si Jinwoo kapag suot niya ang mga ito. Ang kanyang nakaimbak na ginto ay halos umabot sa 900,000. Sa sandaling yon, nadama ni Jinwoo ang paparating na pagsalakay at tumusok pataas ng kanyang dagger, nang napakakonti na lang ay umiwas siya sa isang bola ng apoy. Tila may mga puppet din na assassin at mage type, at ibinabato ng dungeon na ito ang lahat ng mga dati niyang hamon sa kanya. Magkakaiba ang mga kalaban, at alam ni Jinwoo na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kasanayan upang mabuhay. Swerteng nailaan niya ng pantay-pantay ang kanyang mga skill points, maliban sa intelligence na hindi niya direktang binigyan ng mga puntos. Umupo si Jinwoo sa tabi ng pader, punong-puno ng pagod. Isinara niya ang kanyang mga mata upang magpahinga, ngunit kaagad niyang sinalo ang pana na nakatarget sa kanya. Siyempre, lumitaw ang puppet na may archer type kapag nagpapahinga siya. Matapos malunasan ang mga archer, uminom si Jinwoo ng isang bote ng maligamgam na tubig mula sa nalaglag na gamit. Hindi masyadong malaki, ngunit mas mainam na iyon kaysa wala. Malaki na ang kanyang naitaas na antas at marami na siyang nakuha na kagamitan, at nabawasan ang kanyang pagod dahil sa maligamgam na tubig. Panahon na para siya ay magpatuloy sa susunod na lugar. Habang nakatayo si Jinwoo sa harap ng pinto ng boss, napagtanto niya na malaki ang kanyang pagtaas ng antas. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob. Sa pagbukas niya ng pinto, naramdaman niya ang isang kibot sa kanyang likod dahil sa presensya sa loob. Mayroong isang trono na walang hari na nakaupo dito, at isang malakas na enerhiya ang lumalabas mula sa isang kulay dugo na suot na kagamitan, na nagpapaalaala sa Dual Dungeon. Habang papalapit ang pulang bato't dugong kagamitan kay Jinwoo, kamantabang kanyang pangalan sa madilim na pulang kulay. Blood Red Commander Igris. Lumapit ang knight, dala ang kanyang espada sa likod nito, ang mismong sandata na nagprotekta sa isang walang laman na trono. Nagawa ni Jinwoo na iwasan ang unang atake ni Igris, habang sa pag-iwas nito ay humahati sa mga haligi sa likod niya. Bagamat pinagsikapan ni Jinwoo, hindi niya magawa na kahit isang maliit na gasgas sa matibay na kagamitan ng kalaban, at unti-unti nang natatalo siya sa laban. Nalaman ni Jinwoo na siya ay nasa malaking kahinaan, kaya hindi siya nagkaroon ng ibang pagpipilian kundi baguhin ang kanyang mga taktika.
Bagaman hindi siya naniniwala na magwawagi siya ng walang sandata, alam niyang kailangan niyang subukan. Tinanggal ni Jinwoo ang kanyang dagger at naghandang makipaglaban ng walang kahit anong sandata. Nagulat si Egress sa hindi inaasahang galaw na ito ni Jinwoo, at sa kagulat-gulat ni Jinwoo, ibinabari nito ang kanyang espada at mga nakatagong dagger, na nagpapakita ng hindi inaasahang pananaw sa kabayanihan. Gayunpaman, nadama ni Jinwoo ang pagkaasar dahil hindi siya siniseryoso ng kanyang kalaban. Sumalakay siya, layunin na ipakita kay Egress ang kanyang tunay na lakas, ngunit siya'y agad na hinawakan sa kanyang hoodie at ibinato sa pader. Agad na sinundan ni Egress ng isang malupit na suntok sa dibdib ni Jinwoo, na nagawa nitong harangan, ngunit nakatanggap pa din ng mga 500 puntos na pinsala. Baka mamamatay na sana siya kung hindi dahil sa kanyang bagong kagamitan. Malaking problema pa din ang kalaban kahit makipaglaban ito ng walang sandata, nahihirapan si Jinwoo na hanapin ang paraan upang talunin ito. Bilang huling opsyon, ginamit ni Jinwoo ang sprint, umaasang ang kanyang bilis ay magbibigay sa kanya ng advantage. Gayunpaman, napagmasdan niya na si Egress ay kasing bilis niya, at patuloy na nagpalitan ng mga suntok. Tumanggap si Jinwoo ng diretsahang tama mula kay Egress, na pumababa sa kanyang buhay pababa sa 30% at napilitang gamitin ang perseverance. Hindi siya maaaring sumuko ngayon. Determinadong magpatuloy sa pakikipaglaban, tinadyakan ni Jinwoo sa gilid ng ulo si Egress, na nagresulta sa kalaban na humawak sa kanyang binti at itapon siya papunta sa trono. Sa isang sandali, nakita ni Jinwoo ang isang opening sa depensa ni Egress. Halos wala ng lakas si Jinwoo, napaupo siya sa trono, ngunit alam niyang natuklasan niya ang isang mahinang bahagi ng kanyang malakas na armor. Itinaas ni Egress ang kanyang kamay, at sa isang mabilis na kilos, lumipad ang kanyang espada papunta sa kanya habang sinusubukang putulin ang ulo ni Jinwoo. Gayunpaman, mabilis na umaksyon si Jinwoo, ginamit ang karagdagang bisa ng kanyang mga guwantes upang pigilan ang tama gamit ang kanyang kamay. Sa mabilis na kilos, binawi niya ang kanyang dagger at ibinaon ito sa mata ni Egress, kasabay ng kanyang sigaw. Habang hinailan ni Egress ang dagger mula sa kanyang mata, niyakap ni Jinwoo ang kanyang braso sa paligid ng baywang ni Egress, at binangga ito sa kalapit na pader. Determinado siyang hindi hayaang agawin ng sino man ang nararapat sa kanya, at muling binawi ang kanyang dagger. Sa pagtusok ni Jinwoo sa puwang sa mukha ni Egress, patuloy siyang sumisigaw. Vital Strike. Sa pagkapuwersang ibinabaon niya ng malalim ang dagger, malakas na kumalampag ang alarma ng system, nagpapahayag ng tagumpay na wakas ng laban. Ikaw ay pumatay kay Blood Red Commander Egress. At bilang gantimpala sa kanyang pagsisikap, tumaas ng 2 antas si Jinwoo. Sa kabila ng kanyang tagumpay, alam niyang malaki ang papel ng kapalaran sa kanyang tagumpay, dahil si Egress ay isang matinding kalaban na mas superior sa kanya sa simula pa lang. Ngunit tulad ng sabi nila, ang kapalaran ay nakikinig sa mga matapang, at nagbunga ang tapang ni Jinwoo. Siya'y pinagpala ng mga kahangahangang yaman, kabilang ang napakaraming ginto na higit sa lahat ng kanyang naipon noon. Bukod dito, tinanggap niya ang pinakaasam-asam na Red Knight's Helmet, isang S-rank na kagamitang nagmamayabang ng kahangahangang 20 puntos sa Vitality at Strength. Nagbibigay din ito ng 15% na mas mababang pinsala, pero hindi doon nagtatapos sa mga sorpresa. Natanggap din ni Jinwoo ang mahalagang Runestone Dementor's Touch, na magbibigay sa kanya ng bagong kasanayan sa pamamagitan ng pagdurog nito. At saka mayroon pang isang Heartstone na nag-iwan sa kanya ng pagtataka. Bakit niya natanggap ang ganitong mukhang walang kabuluhan na gantimpala natapos niyang talunin ang napakalakas na kaaway? Maaaring ang misyong ito ay hindi pa tapos. Habang si Jinwoo ay nasa harap ni Egress, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit binigyan siya ng Heartstone. Ang mga Chaos Portal na biglang lumitaw sa paligid ng silid ng trono ay nagdagdag pa sa kanyang kalituhan. Alam ni Jinwoo na mayroon pang ibang pagsubok sa likod ng lahat ng ito. Mabilis niyang natutunan na ito ang simula ng quest para sa job change, at habang mas matagal siyang nakakasurvive, mas maraming puntos ang maaari niyang makuha upang maipasok sa mas mataas na antas ng job. Alam ni Jinwoo na mahalaga ang oras at kailangan niyang magplano ng isang estratehiya na magbibigay sa kanya ng pagkakataon na mabuhay sa pinakamahabang panahon. Habang ang mga armor suit ay nagsisimulang lumabas sa mga portal,
Napagtanto niya na nagpapasalamat siya na hindi sila katulad ni Igres, na nangangahulugang maaaring magkaroon siya ng panahon sa ganitong mga kalaban. Sinimulan ni Jinwoo ang job quest gamit ang camouflage, na alam niyang magbibigay sa kanya ng hindi bababa sa 3 minuto upang maghanda. Gayunman, hindi nagtuloy-tuloy ang mga bagay sa inaasahan ng isang magician ay bumuo ng spell na detect sa silid, na nagpapabilang ng lahat ng mga knight sa kanya. Gamit ang natitirang mana, ginamit ni Jinwoo ang Bloodlust, umaasa na magdulot ng mas maraming pinsala sa loob ng 1 minuto na ibinigay sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, patuloy na dumami ang mga knight na lumalabas mula sa mga portal kaysa sa kanyang kayang patayin, na nag-iwan sa kanya ng kaunting mga pagpipilian para sa mga susunod na hakbang. Habang sila ay nagpalibutan sa kanya, nag-iisip si Jinwoo na gamitin ang Heartstone. Alam niyang ito ay nangangahulugang bibitawan ang quest matapos lamang ng 5 minuto. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko ng ganun kadali. Naalala ni Jinwoo ang mga panlalait mula sa kanyang nakaraan at ang kalungkutan ng pagiging mahina. Tinanggihan niyang hayaan itong muling magtatakda ng kanyang pagkatao. Habang tumatakbo siya patungo sa mga knight, naririnig niya ang mga tinig sa kanyang isip, tinatawag siya bilang pinakamahina sa mundo at nagpapayo na magpahinga. Pero hindi niya pinahintulutan ito na hadlangan siya. Bigla, natagpuan ni Jinwoo ang kanyang sarili sa isang madilim na lugar, na paliligiran ng kanyang mga pagkabigo. Naririnig niya ang kanyang dating sarili na nagtatanong kung bakit palaging pinili niyang sumayaw kasama ang kamatayan at lumayo sa ligtas na landas. Hindi maiwasang humanga ang dating sarili ni Jinwoo sa hitsura ng kasalukuyang sarili. Wow, ako ba talaga ito? Sabi niya, nagpapakita ng pagkabigla at kaunting kalituhan. Hindi ko mapaniwalaan na pareho tayo. Mas matangkad ka, nagka-muscle, at mas matalim ang tingin. Mukhang malakas ka rin, ngunit ang tanging bagay na nagbago ay ang iyong panlabas na anyo. Ikaw pa rin ang mahina. Hindi ko nakikita ang anumang pagkakaiba sa pagitan mo at sa akin. Nahulog ka na naman sa sitwasyong harap ng kamatayan. Pagmamalabis ng kanyang dating sarili. Lumaban si Jinwoo ng buong lakas, binabagsak ang mga knight isa-isa. Pinaalala sa kanya ng kanyang dating sarili na siya ay isang A-rank hunter lamang, pero tumanggi siyang sumuko. Sa huli, iyon lang talaga ang iyong pagkatao. Kung hindi mo kaya kontrolin ang iyong sarili, ang iyong tapang ay nagiging kamangmangan. Babala ng kanyang dating sarili. Hinigpitan ni Jinwoo ang kanyang mga ngipin at sinuntok ang isa pang knight. Madiin ang laban, pero determinado siyang mabuhay at manalo. Gayunpaman, isa pang knight ang nakapagtama sa kanya at siya ay naipit sa lupa. Nagsimulang mangasar ng lubos ang dating sarili ni Jinwoo, na nagpapaalaala sa kanya ng mga sakripisyo at mahihirap na mga pagpapasya na kailangang gawin upang maging mas malakas. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Pa-subscribe naman mga kabagsak, para tuloy-tuloy lang tayo sa pag-level up. Pa-share na rin at comment para sabay-sabay na tayong makipag-party level up. Salamat mga kabagsak!